Good morning po sa bawat isa. Okay, Happy Mother's Day po sa lahat po ng ating mga nanay, no? At isama na rin natin yung mukhang nanay. Hindi, joke lang. Sa mga nanay lang po yun, ha? Bang di ba kayo nanay? Anyway, purihin po yung Panginoon sa umagang ito. Isang privilege na naman po na makabahagi po, no? Na makapagbigay ng makapagbahagi ng makapangyarihan salita ng Diyos para po sa bawat isa. No? Sige po, tayo po ay magpapatuloy po sa ating gawain. Maraming salamat po sa Panginoon sa buhay daw po ng mga nanay na ginagamit niya para po itaguyod ang isang pamilya na meron pong pananampalataya sa ating Panginoon. Ngayong Mother's Day po, lahat po ng mga nanay, today as we celebrate not just the motherhood, but influence. Kasi ang isang nanay daw po ay binigyan po ng kapangyarihan, no, ng ating Panginoon na hubugin po yung buhay po ng ating mga anak. No? Especially po yung mga faithful mommies dyan, no, sa ating Panginoon. Para po sa inyo yung mensaheng ito. No? Meron po tayong part sa kingdom po ng Panginoon na privilege na magamit po sa gawain po ng Panginoon. Kaya ang pag-uusapan po natin ngayon, syempre, wala na pong iba about po sa Mother's Day. Yan po yung title po ng ating pag-uusapan. Ayan. Ayaw. Yan, sige po. Habang, ayan, ilabas lang po yung yung verse na ating pong babasahin at hinihiling ko po ang bawat isa. Kung hindi po kalabisan, ay tayo po ay tumayo. Hindi nyo na po kailangan buksan ng inyong mga Bible. Nandiyan na po sa ating monitor yung ating pong babasahin. At nais ko pong basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ready? Begin. I am remembered of your sincere faith, which was first lived your grandmother, Louise, and your mother, Eunice, and I am persuaded now lives in you also. Yan po ay matatagpuan sa 2 Timothy 1:5. Sige po, makakaupo na po tayo sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi po rito, karaniwan daw po tuwing Mother's Day, mga kapatid, ang napapansin po natin ng mga anak ay yung makikita po nating sakripisyo ng bawat nanay sa loob po ng tahanan. Kasi may mga nanay po, no, na hindi lang po pag-aalaga ang ginagawa. Tama po ba? Meron din po mga inay, mga nanay na nagtatrabaho, katuwang ni tatay. Amen po? Sa pagtatrabaho. At isama po natin yung walang hanggan pong kanilang pagmamahal, pangunawa po sa atin. Yan po yung ating sineselebrate sa umagang ito. Kaya ang title po ng ating pag-uusapan ay ito po, A Mother's Legacy, Faith That Lives On. Yung kagaya po ng ating binasa kanina, yun po yung observation ni Paul kay Timothy. No? Nung sila po ay nakita before, siguro bago yung second missionary journey ni Paul, na-meet niya po si Timothy. Now, sa mga nakakaalam po ng history, yung batang Timothy na to ay talagang naging blessing nga po sa buhay po ni Apostol Pablo. Pero po, ang talatang po ito ay may mas itinuturo po na mas malalim at yung mas pangmatagalan. Amen po? So, kung bubuksan po natin muli yung ating mga Bible, kasi wala na po dyan sa monitor, makikita po natin yung itinuturo po ni Apostol Paul na habang nire-recall po niya yung buhay ni Timothy, no? Habang nire-refresh niya yung pinagmulan ng pananampalataya ng taong ito. Nakita niya po si Timothy nung ito po ay bata pa, nakasama niya po ito sa missionary journey hanggang si Timothy po ay naging ganap na men na, naganap na lalaki na po si Timothy. Ngayon po, ano po yung makikita po natin? Nire-recall po ni Apostol Pablo ang buhay po ni Timothy
no, at ibinalik niya yung pinagmulan ng pananampalataya nito. Hindi po sa school o sa paaralan nangyari po ito, kundi sa pamamagitan po doon ng kanyang lola at nung kanyang nanay na si Eunice. Yun po. So, hindi lang po ito simpleng emosyon, no, ng isang mentor. Isa po itong malinaw na katotohanan, mga kapatid, na sa Biblia ay ganito po, ginagamit po ng Diyos ang mga kababaihan. No, marami na po tayong nabasa na ginamit ng Diyos ng mga kababaihan sa Bible para ano po? Hubugin po ang mga susunod po na mananampalataya. Amen po ba? At hindi lang po ito simpleng emosyon, sabi nga po, kaya po ang title po ng ating pag-uusapan, A Mother's Legacy, Faith that Lives On. So, sa ating Bible po, meron po tayong 4 na puntos na pag-uusapan. Mabilis lang po, hindi ko po kukunin yung time nyo kasi Mother's Day po ngayon. Yung iba po ay mayroong mga lakad, no? Yung iba may family date. Amen po ba? So, 4 na puntos lang po ito na mabilis. Okay lang po ba? Kaya makinig po kayo mabuti kasi pag may hindi nakikinig, uulitin ko po ito. No? Sige po, ang first, point po natin, ay ito po. A recognized faith. Sabi po doon ni Apostle Paul, for I am mindful. Sinasabi po ni Paul that I am reminded, ibig sabihin po, naalala niya yung pananampalataya ni Timothy dahil nakita niya po mismo ito no, habang kasama niya po si Timothy. Tandaan po natin, minentor niya po si Timothy sa kanyang buhay. Nakita niya po ito sa buhay niya, yung pananampalatayang ano po, lantad, yung pananampalatayang hayag, hindi based sa emotion, mga kapatid, hindi din ito yung pansamantalang ang inaasahan po ng Diyos sa isang mananampalataya, pag siya po ay nakakilala sa Panginoon, ito po, sa biyaya po ng Panginoon nagpapatuloy. No? Sorry po, commercial lang po muna. Kinakabahan ako. Yeah. Sa ating pagpapatuloy, mga kapatid, sabi po rito, hindi nga po based sa emotion, hindi po pansamantala. Sabi po ni Paul, siya ay very blessed dahil sa faith ng kabataang si Timothy that time. Ano po siya po na-bless? Doon po sa consistent at visible faith na na-observe niyo po kay Timothy. Yun po, yung ating pag-uusapan. At sabi po, ang tunay na faith daw po, hindi lang yan nasa puso, no? Hindi lang po yan nandito. Kung tunay daw po, meron pong, mapapansin niyo po na lumalabas po yan. Parang balon, sa isang na hindi mo mapipigilan. Di ba? Isang balon ng tubig na hindi po mapipigilan, mga kapatid. Kasi sabi po ng ating Panginoon sa Matthew 5:16, na let your light shine before others. At sa James chapter 2 verse 17, malinaw po, sabi po ni James, a faith without work is dead. Kaya po nasabi po ni Apostol Pablo, no, sa buhay ni Timothy, na yung kanyang pananampalataya ay very recognized. Nakikita, hindi na itatago, hindi niya tinatago, hayag na hayag po sa kanya, simula po nung kanyang pagkabata. At doon po, nabibless si Paul sa buhay po ni Timothy. Kaya kung sinasabi ni Paul na naalala niya yung faith ni Timothy, that time, hindi lang ito isang idea, mga kapatid. Ito ay faith na nakikita sa kanyang ugali. Hindi lang sa kanyang ugali, maging po sa kanyang karakter. Hindi lang po doon, maging, dahil nga po nakasama siya ni Apostol Paul, doon, pati po sa mga suffering, sa pagtitiis po nila doon sa kanilang, sapagkat nung sila ay sumunod sa Panginoon, hindi naman po madali, di ba? Tinutugis po sila. Dahil si Paul po mismo, yun po yung unang gawain niya. Na manunugis ng mananampalataya.
At sa ating pong pagpapatuloy mga kapatid, ang tanong, saan nanggaling ang ganitong faith? Of course, sabi po ni Apostle Pablo, noon, hindi naman sa programa, hindi lalo sa system, kundi sa buhay ng kanyang nanay at nung kanyang lola. Amen po. Sinabi po dun sa verse, sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Ayon po dun sa naisulat po ni Paul. Ibig sabihin mga kapatid, ang faith nila ng kanyang lolang si Luis o si Loida at yung kanyang nanay na si Eunice ay hindi lang po nagturo, no? Makikita po natin sa statement po ni Apostol Paul na isinabuhay po nila ito araw-araw. At dahil doon, nagkaroon po ito ng malalim na impact sa buhay ni Timothy. Now, ang bilis po, sabi ko, application na po tayo. Amen? Sabi po rito sa first application po natin, live your faith consistently at home. Ano po yon? Practice patience, forgiveness, and trust in God in everyday situation, not just in public or church setting. Mamuhay daw po na may consistent faith sa loob ng bahay, hindi lang sa church. Amen? Kundi sa loob lang din po ng bahay. Nagsisimula po daw sa loob ng bahay. Paano po yun? Kapag may problema, ipakita ang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kapag may conflict, ipakita po ang forgiveness and patience, mga kapatid. At letter B po, let your action reinforce your beliefs. Ano po yun? Ensure that you are say about God aligns, but how you respond to stress, conflict, and difficulty. Paano po yun? Sabi daw po, i-align daw po natin yung action according po sa ating mga beliefs. Magbibigay po ako ng halimbawa, kung sinasabi mong mabuti ang Diyos, paano ka nagre-react sa pagsubok? Amen? At kung sinasabi naman po natin, God is in control, paano makikita yung response mo sa stress? At letter C po, be mindful of daily patterns. Meron pong binigay po dyan, sabi po dyan, establish rhythm like prayer, scripture reading, and Christ-like behavior that others can observe and remember. Na mga kapatid, mag-establish daw po ng daily spiritual pattern, hindi kailangan complicated, no? Kundi, hindi mo rin kailangan maging isang Bible scholar. Kahit simple lang daw po, no? Halimbawa daw po, kung meron daw po tayong mga maliliit na bata sa loob ng bahay, okay, ay turuan na po natin sila sa simple pong pananalangin. Di ba? Ano po? At yung pagbabasa po ng salita ng Diyos, at pwede po natin gawin mga kapatid, mag-spend tayo ng konti doon sa mga colorful book na mabibili po. Alam ko si CLC meron noon, na meron pong mga Bible character ng mga tao po na nanampalataya po sa ating Panginoon. No? Habang kinukulayan niyo po, pwede niyo po explain yung story nung character na yon at makakatulong po doon sa bata na yan hanggang po sa kanyang paglaki mga kapatid. Di ba simple lamang po yung gusto pong mangyari ni Apostle Paul. No? Sa pagpipray po, sa pagkain, madali pong turuan ng bata. Sino po yung mga may anak dito na marunong mag-pray, na kahit maliit pa nagpe-pray na? Maliban yung ating vlogger na, dalawa yun eh, anak ni Esther, tsaka ni, no, yung mga batang yon nakaka-bless kasi bata pa, nagme-memory verse na, nagpe-pray na, no? Salamat dun sa kanilang ina. So, yun po yung kanilang mga nanay. At yung bawat isa po, na alam ko, yung mga nanay po sa loob po ng COCM family, ganyan din po yung ginagawa. Bata pa lang po, ay tinitrain na po natin yung ating mga maliliit na kabataan para po ihanda yung kanilang puso na i-glorify po ang Panginoon habang sila po ay nagsisilaki. Amen? Higit po sa lahat,
sabi po doon, magpakita daw po ng Christ-like attitude in ordinary days. Mga kapatid, ang consistency po ang nag-iiwan ng legacy sa loob at labas ng tahanan. Naniniwala po ba kayo doon? Ulitin ko po, ang consistency po ang nag-iiwan ng legacy. Paano po yon? Nagbigay po ng illustration dito na parang nagtatanim ka. No? Hindi mo kagad makikita yung bunga ng tinanim mo. Ano po ang dapat mong gawin? Consistently, inaalagaan mo siya. No? Dapat may sapat na pagdidilig, may sapat na sunlight dun sa halaman, and later on, yung kanyang natural process po, sa biyaya po ng Panginoon, no? Kasi ang Diyos naman nagtakda, di ba? From seeds. Ang kanyang pangako, pagka ito inalagaan mo, siya ang magpapatubo. Ganon din po sa ating mga kabataan, mga kapatid. So, kailangan po natin, una, ay magpakita po ng Christ-like attitude po sa ating po, sa loob po ng ating mga tahanan. At balang araw po, mga kapatid, magbubunga po yung kung ano man po yung nakikita ng inyong mga anak sa loob ng bahay. Na parang ilaw daw po, na kahit saan sila magpunta, kahit saan sila dalhin ng Panginoon, magliliwanag po ang mga kabataang iyon. At ang ganda ng binabanggit ni Apostol Pablo, ginamit po yung kanyang lola at yung kanyang mahal na nanay. Amen po? So, tapos na agad po yung ating first point. Bilis lang po, ano? Ito na po tayo sa second point. Pakibasa nga po para inaantay niyo ako mag-English, no? Hindi po mangyayari. Okay, basahin po natin ang ating second point po, a real faith. Amen. Kung ang first point po natin, no, yung pinanggagalingan daw po at pinaghuhugutan o matatawag din natin na real faith, na magbibigay po ng another encouragement or at big impact sa mga nakakakita nito sa buhay ng bawat isa. Gaya daw po ni Apostol Paul, yung buhay ni Timothy, no? Sabi niya po kasi dito sa verse na to, a real faith, sabi niya, yung first point natin, kinuha doon sa I am reminded of the sincere faith within you. Nasusundan niyo po ba? Sa 2 Timothy chapter 1, verse 5b. So yung first point po natin, kinuha po natin dun sa word na I am reminded. Yung second point po natin ay kinuha po natin of the sincere faith within you, mga kapatid. Ano ba yung salitang sincere faith? Ang salitang sincere po ay sa Greek word po ay anapokritos. No? Ulitin ko po, sa Greek word po, ang sincere ay anapokritos. Ibig sabihin po, mga kapatid, walang halong pagkukunwari. Hindi peke. Lalong hindi pakitang tao. Amen? Hindi pag nasa harap lang ng pastors and leaders, Kristiyano, kundi sa lahat po ng aspeto, kahit sino yung kaharap niya, lagi pong tinuturo sa atin, same lang tayo. Walang pagkukunwari. Amen po? Sinasabi po ni Apostle Paul, ang faith daw po ni Timothy, balikan po natin, ang tunay na faith na nakita po niya, hindi lang po ito for show, o lalong hindi ito pang church lang, kundi galing daw po sa kaloob-looban, sa loob ng kanyang puso, sa kaibuturan ng kanyang puso. Talagang natural yung kanyang pananampalataya at pagsunod sa Panginoon. That's why na-amaze nga po si Apostol Pablo, mga kapatid. Kaya nga po, saan rooted kaya yung kanyang faith? So, ang conclusion po ni Paul ay mababasa po natin dun sa verse na kasunod, which first lived in your grandmother Lois and your mother Eunice. Sabi po rito, importante ito kasi, mga kapatid Bakit, kunin niyo pong mabuti, yung statement ni Paul, bakit niya sinabi ito? Kasi kung babalikan po natin, yung sa 2 Timothy chapter 3, verse 5,
nag-warning po doon si Apostol Pablo about po doon sa mga taong sabi nila, maka-Diyos sila, pero hindi naman nakikita yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila. Magkaiba po yun, no? Sabi po rito sa 2 Timothy 3, chapter 3, verse 5, sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan ng Diyos sa mga ito. Ibig sabihin, mukhang spiritual lang po sa labas. Tama po? Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi totoo sa loob. Ibig sabihin, mga kapatid, walang totoong o tunay na relasyon sa Panginoon. Madalas, mga kapatid, siguro, ma-observe natin yan. At merong ganyan sa loob ng church. Dapat ba natin silang iwasan? Dapat ba natin silang layuan? Hindi pansinin? No. Dapat po encourage po natin sila about po doon sa faith, no? Na pwede po nating ipakita at later on yung faith na ito ay gagayahin din naman ng mga taong hindi pa ganon yung faith o bata pa sa pananampalataya. Tandaan po natin, iba-iba po tayo ng level ng maturity sa ating faith. Pero ang Panginoon, wala po siyang iniiwan. Amen? Lahat po ng ligtas ay patungo po doon sa kanyang tunay na plano talaga ng kaligtasan. Amen? So magpatuloy po tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, no? Wag daw po tayong maging yung tunay na faith daw po ay yung hindi tunay na faith, ganito daw po, panlabas lang. Parang umaasa sa image. O yung pang-church na bagay lang o pang-church thing lang. Ano ibig kong sabihin? Iba sa loob ng simbahan at iba nga po sa labas. Parang ganun po. Pero yung taong ito parang laging nakadepende kung sino po yung kaharap po niya sa buhay po niya. Yan po yung mga immature faith na meron po sa loob ng simbahan. But still, mayroon pong ginagawa ang Panginoon. Mayroon pong gagawin ang Panginoon para po sa kanila. No? Ano naman po ang tunay na faith? Sabi po ni Apostol Pablo, yung nakita niya po kay Timothy at doon sa kanyang lola at nanay, meron pong totoong puso. No? Pareho sa loob at sa labas, kahit na po balibaliktarin po sila, ganun po yung kanilang faith sa Panginoon, ganun po yung kanyang pagsunod, ganun po kataas yung standard ng kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Makikita rin po araw-araw, sabi ni Timothy, na-observe ko sa buhay nila araw-araw, mga kapatid. Sabi po ng Romans chapter 12, verse 9, ito po napakaganda, pakitake note nyo po, sabi po, let love be genuine. Ano po yon? Kung ang love daw po ay tunay, dapat ganun din po ang faith. Tunay din. Yan. Nagbibinata po. Pagpatuloy po tayo, dapat nga daw po yung faith ay tunay, hindi lang po sa loob, maging sa labas ng tahanan, same. Kunyari, same Pastor Richard sa loob ng simbahan, same Pastor Richard sa bahay, same Pastor Richard sa trabaho. That is genuine faith. Sino makaka-observe? Sino unang-unang makaka-observe? Yung iba ba? Of course, yung nasa loob po ng ating pamilya. Okay? So, magpatuloy po tayo, mga kapatid. Nag-warning po si Apostol Pablo about sa hypocrisy o yung pag-uugali ng pagkukunwari. Sabi po ni Apostol Pablo, danger yan, nakakasira yan ng iyong influence. Tama po ba? Pero yung authenticity o yung pagiging totoo ay nagpapalakas po ng impact sa pananampalataya mula sa iyo patungo po sa ibang tao. O kung sino yung taong nakaka-observe sa iyo. Eh usually, ganun naman po nangyayari, di ba?
Ino-observe natin yung bagay, ino-observe natin si pastor, gaano siya ka-faithful sa Panginoon. Ino-observe natin yung mga leaders natin, gaano sila ka-faithful sa Panginoon. At nabibless po tayo sa buhay po nila, no? At binigay din po ng Bible yung mga taong karapat-dapat na gayahin po natin. Amin po, na pwede po nating isabuhay, na pwede po nating gayahin araw-araw po, no? Sa ating pong mga personal na buhay. So, application na po tayo mga kapatid. Sabi po rito, practice honest faith before others. Admit struggles, confess mistakes, and demonstrate repentance when necessary. Sabi po rito, magiging totoo, hindi man perfect mga kapatid, aminin daw po kung meron tayong mga kahinaan. Amen? Sino dito may accountability partner? No, si Ate Eds lang. Kami meron din po, kaya nakataas po kami ng kamay. Nako, kailangan po natin yan. No? Kasi kung nahihirapan po tayo, meron po tayong balikat na sasandalan. Isa po yan. Yan po ang purpose ng ating mga leaders sa simbahan. Bakit yung iba nahihiyang lumapit sa mga leaders? Hindi po pagiging humble, yung hindi po natin pag-amin sa ating mga kahinaan. Wala pong humbleness po doon. Ang sabi po rito, aminin kapag nahihirapan. At kung humingi ng tawad, no? Kapag nagkamali, hindi po mahirap humingi ng sorry. O ibig sabihin na madali mag-sorry, no? Pero parang hindi tinatanggap ng iba, salita lang yun, sorry. Ang hinahanap pa yung sincere na sorry. Ano yun? Yung pag may nag-sorry, may regalo? No, may padulas? May under the table? No, lalo na yung mga tatay na, postpone muna yung ating Mother's Day ngayon. Sa ibang araw na lang. Hindi, joke lang po. No, balik po tayo doon sa ating context. So, sabi po rito mga kapatid, no, ipakita din daw po natin kung paano, kung nagkakamali po tayo sa harapan ng Panginoon, yan yung foundation na tinuturo po ng COCM family. No, yung first foundation po ng real faith, yung repentance. Amen? Ituro daw po natin yan kung paano magsisi at bumalik sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, according to Apostle Paul, mas impactful po ang humble na totoo. No, makinig po kayo, mas mabigat daw po yung dating mas makatotohanan yung humble na totoo kaysa daw po parang perfect pero fake. Bigat na, no? Simple word, pero pag sabi ko, Lord, salamat. Kasi naranasan ko yan nung ako'y bagong mananampalataya. Sa biyaya lang po talaga ng Panginoon, kaya po tayo nababagong buhay. Yun po yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Amen po ba? Magpatuloy po tayo mga kapatid. Sabi po, avoid performing spirituality. Ano po yun? Do not limit faith to outward act. Cultivate as a real relationship with God in private. Huwag daw pong gawing performance lang ang faith. Amen? Huwag lang daw po nagdadasal kapag may nakakakita, nag-hallelujah kasi nandoon sa crowd ng worship. Maganda po yan. Mararamdaman po natin yan kung talagang ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon o ikaw ay kinakausap ng mensahe ng Panginoon. Hindi mabigat magsalita ng Amen. Hindi mabigat magsalita ng hallelujah. Hindi mabigat magsalita ng praise God. Kasi yun po ay pag-agree po natin sa kung ano ang sinasabi ng scriptures sa bawat isa, sa tulong po ng Holy Spirit. Amen? Avoid performing, yung parang performance lang po yung faith natin, mga kapatid. Tapos yung iba, mabait lang pag nasa church. Meron ba rito? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Tanungin mo nga, mabait ka lang ba pag nasa church? Nagkatawanan na.
Wala pong ganun sa COCM, no? Papakibura po yun sa record natin, sa live. No? Sabi po rito mga kapatid, dapat po in private or in public, we have same genuine relationship to our Lord Jesus Christ. Amen? At pangatlo po, yung ating pong respond to life through faith. Sabi po dito, show trust in God during uncertainty rather than relying solely on human solution. Paano po yun mga kapatid? Doon po kasi makikita po natin na yung respond po natin sa problema ay huwag kagad panic. Amen? Pag may problema, yung iba, panic na. Paniki na. No po? At yung iba po ay may sariling diskarte. Tama po ba? Pagka dumarating ang problema, imbis unahin yung Diyos, inuuna yung sariling kakayanan. But salamat po sa Panginoon, natutunan po natin sa loob ng iglesia na maunang lumapit po sa Diyos bago po ang lahat. Amen po. At sa pagpapatuloy po mga kapatid, no? Mas dalasan daw po natin mga kapatid, o mas paigtingin daw po natin yung paglapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Umasa sa Kanyang kontrol sa buhay natin araw-araw. So, yung illustration po rito, sabi ko nga kanina, parang yung pera na peke at yung tunay. So natutunan po natin dahil maraming nai-scam, natuto tayong paano kaya yung bulag sumalat ng peke? Kasi hindi nila nakikita eh. Pero ngayon alam na natin yung peke sa tunay. Amen po ba? Ganon din po sa faith po natin mga kapatid. Dapat po, yung una po nating makita, no, yung kung ano po yung ating pagsusuri, lalabas din po yung alin po. Kailangan lumabas po yung tunay. Sa faith po natin, madaling magmukhang spiritual, mga kapatid. Sa harap po ng ibang tao, pero kamusta na kaya siya sa testing ng buhay? Sa palagay po natin, lalabas po kaya yung totoo? Pag nandiyan na po yung pagsubok ng buhay, yung testing ng buhay, ayan. Third point na po tayo. Ayan. Dalawa na lang po. Sabi ko, 3 R po, no? Okay? So, after po ng first R po natin, ano po yung una? A recognized faith. Pangalawan po, yung real faith. At ito naman po yung pangatlo. According po sa observation ni Apostol Pablo, yung makikita po natin, a reproduced faith, isang naipapasang pananampalataya mga kapatid. Faith na may lalim, na pinanggalingan, na maaring tularan po ng bawat isa. Isang faith po na maari o po pwedeng ipasa rin naman po sa iba. Kaya po ang third point po natin, a reproduced faith. Kung babasahin po natin muli yung talata, sabi po doon, which first live to your grandmother Louis and mother Eunice. Sabi niya, nung naunang nanahan sa iyong lola na si Luis at iyong ina na si Eunice. Sabi po ni Apostol Pablo, ipinakita ni Apostol Paul na yung pananampalataya po talaga ni Timothy ay hindi basta biglang umusbong lang lumitaw. No? Meron pong pinanggalingan mga kapatid. Ito po ay bunga ng impluensya ng kanyang lola, no, na si Loida o si Luis at ng kanyang butihing ina na si Eunice sa simula pa lang po. Yun po yung observation ni Apostol Pablo. Kaya po niya naisulat yung talatang ito, no? Ibig sabihin ang faith daw po nasa kanila na mula pa nung una galing po sa kanila na mana po
nagkaroon po ng malaking impact kay Timothy, no? Hindi po minana biologically, no? Na para bang, sino po high blood dito? Pag daw high blood ang nanay, tatay, high blood din yung anak. Sabihin yung anak, namamana po kasi. Talaga, may kasulatan kayo ng nanay at tatay mo? Wala po. No po. Hindi po ganon. Hindi po biologically namamana, kundi na ipapasa po sa pamamagitan po na according po kay Apostle Paul, na ipapasa po yung mabuti, yung faith sa isang mabuting relasyon. No? Sabi po niya kasi, which first lived into your grandmother Louise and Mother Louise, na-observe po ito ni Apostle Paul. Sila po ay gumawa ng magandang relasyon sa loob po ng tahanan at nagturo, okay? At sila din po yung nagbigay ng halimbawa kay Apostle Paul. That's why nagkaroon po ng malaking impact yung buhay ng kanyang lola at nanay sa kanya. Makikita rin po natin dito sa 2 Timothy chapter 3, verse 15. Please open po yung ating mga Bible. Nakita na po, 2 Timothy chapter 3, verse 15. Yan, kung nakikita na po, say Amen. Amen. Sabi po dyan, sa Tagalog po, mula daw po pagkabata, ay ano po? Tinuruan na po si Timothy ng kasulatan, mga kapatid. Ibig sabihin, intentional yung kanilang pagpapalaki kay Timothy sa pananampalataya. At parang ganito po yung pattern, mga kapatid. Nag-aral po sila, nagsaliksik po sila, isinapamuhay po nila ito, tapos itinuro po nila ang salita ng Diyos sa batang Timothy, ipinakita nila sa buhay nila yung kanilang paniniwala at pananampalataya at pagsunod doon sa kasulatan, at gumawa po sila ng spiritual na environment sa loob ng tahanan. Ang ganda po. Pwede po natin gawin yun, mga kapatid, sa ating mga tahanan. Especially doon po sa may mga nagsisimulang pamilya na maliliit pa po yung kanilang mga anak. No, mas advantage kayo kaysa po yung, kung ma-observe po natin sa mga sinusolwin po natin, pag malalaki na po yung mga bata, ang hirap nang dalhin sa church. Tama po? Pero mapalad po tayo. Meron po tayong, dito may kiddie school at lumalago po yung kiddie school. Tama po ba? At lahat po yan ay sa biyaya po ng ating Panginoon. At nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa mga taong ginagamit po niya na nagtuturo. Amen po? Salamat po sa buhay po ninyo. Sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, mababasa din po natin, kung meron po kayong mga Biblia, yung pattern na ito na nakasulat po sa Old Testament, sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7, mga kapatid. Please open po yung ating Bible para masundan po natin. Sabi po rito, verse 6, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Okay, yun po yung verse 6. At yung verse 7, sabi po mga kapatid, mga magulang, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong mga paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Yun po yung pattern, mga kapatid. Na ibig sabihin, ang salita ng Diyos, hindi lang po tinuturo in formal setting, kundi po intentionally ay isinasangkap po sa araw-araw na pamumuhay po ng bawat isa, especially mga magulang, mga kapatid. Amen po ba? Araw-araw po isinasangkap po natin yung salita ng Diyos na dapat po makita po sa simpleng moments ng ating pong buhay. Agree po ba kayo doon? No. Well, ito po yung mahalaga. Sabi po dito, while faith is not automatically inherited by default, yet it can be developed through a godly intentional influence. Sabi po sa Tagalog, oo nga po, hindi po automatic po na maipapasa po yung faith sa iba. Pero meron po tayong magagawa. Yung i-cultivate po ito sa pamagitan po ng intentional na impluensya.
yung ating mga personal testimony. Amen? Mga magulang, mga kapatid, so hindi lang po para sa nanay itong mensaheng ito, sa umagang ito, kundi para din po sa mga magulang, para din po sa mga anak. At application po natin, mga kapatid, sabi po rito, teach God's words intentionally. Agree? Sabi po, ituro daw po natin yung salita ng Diyos with our personal intention. Huwag lang hintayin po yung Sunday, yung salong buhay na araw. Hindi ko alam kasi iba-iba tayo ng salong buhay. No? Hindi natin aantayin na pupunta si pastor para mag-share ng message. Tayo po mismo, hinuhukay po natin, no, sa sarili natin at ipinapasa po natin sa ating mga anak, no? At wag lang daw po hintayin yung kung merong araw ng gawain, gawin daw po natin ito bilang bahagi ng ating daily life, mga magulang, mga kapatid, sa simpleng kwentuhan at sa simpleng usapan sa loob ng bahay. Pwede pong habang kumakain kayo, no? Ay pwede pag-usapan yung faithfulness ng Panginoon. Kasi minsan, yung budget natin sa isang linggo, na-consume na. Pero may dumating sa susunod na linggo, unexpected. Pwede po natin i-share, alam mo, anak, yung ating budget talaga, pangkahapon lang eh. Pero meron pa tayo, 3 araw pa. No? Minsan, kasi sumasagot yung Panginoon sa mga unexpected way, lalo po sa pangangailangan. No, pag dumarating na po si Judith, ba't ba siya kasama si Marites? Sino ba si Marites? Ano pala yung madaldal pala si Marites? Ano po, di ba po yung faithfulness ng Panginoon, mga kapatid, maibabahagi po natin sa simpleng habang kumakain, o habang sabi nga po doon sa Deuteronomy, habang naglalakbay, o habang, bago kayo matulog, at yung paggising sa umaga, intentional po ang ibig sabihin po ni Apostol Pablo. Yun po mismo, mga kapatid, yung nakita niya doon sa buhay ng magulang, lola at ina, at nakita po niya ito sa buhay po mismo ng batang si Timothy. So, ito po ang goal, mga kapatid. Meron pa palang 2. Model what you teach. Yan. Agree? Ensure that your life reflects truth. You communicate. Sabi daw po, hindi kailangan special program, no, mga kapatid. Sabi daw po rito, i-model lang po natin kung ano daw po yung tinuturo. Hindi sapat yung alam lang ang Bible, kailangan daw po ay makita po ito sa sarili po nating buhay. At panghuli po, letter C, use everyday moment for discipleship. Amen po. Paano po natin gagawin yan? Sabi ko nga po kanina, pwede po natin gamitin yung ordinary moments po natin para po sa isang discipleship sa loob o sa labas man ng tahanan. Hindi po kailangan po ng special program sa mga ganito, mga kapatid. Yung magturo ka ng faith mo sa ating Panginoon, pwede po sa habang kumakain nga po, sabi po ng Deuteronomy, habang naglalakbay o habang pinag-uusapan nyo yung maliit na mga problema sa loob ng tahanan. Pwede po kayong magkaroon ng reflection gamit po ang makapangyarihang salita po ng Panginoon. Tama po ba, mga magulang, mga kapatid? Ito po ang goal, no, mga kapatid, na gawing, natural ang pag-uusap tungkol po sa Diyos, tungkol po sa kapangyarihan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos sa loob ng tahanan. Sabi ko, Lord, parang kinausap mo ako dito, pastor na ako, pero parang hindi ko nagagawa yun. Sabi ko, Lord, pagtapos ko mag-preach, gagawin ko po yung kay Chad. No? Si Chad lang po kasi ang aking talagang pinapanalangin. Busy po siya ngayon, kaya wala po siya rito. Pero
loobin po ng Panginoon, no, yung simple po na tinuturo po ni Apostol Pablo, ay ma-apply ko po. Ma-apply po ng bawat isa sa loob po ng tahanan. Amen po ba? A simpleng illustration po dito, balik daw po tayo sa pagtatanim. Gagaya po na sinabi ko kanina, paano ba magtanim? Hindi madali magtanim. No, para ang pagtatanim daw po ay hindi mo kagad makikita yung bunga, pero kung lagi mong dinidiligan, teaching, lagi mong inaalagaan, pagpapakita ng magandang model o binibigyan ng tamang environment, yung daily influence po natin. Mahalaga po, mga kapatid. Darating po ang panahon, yung ating pong itinanim sa puso po ng mga kabataang ito ay palalaguin po ng Panginoon. Amen po? Nagpatuloy po tayo sa ating pong, meron po akong tanong na naisip, no? Sabi po rito, bago po natin tapusin po itong third point, ang tanong po ay ganito mga kapatid, mga magulang, pakinggan niyo pong mabuti. Ang tanong po ay ganito, hindi lang po sana may faith ba talaga ako? Nakukuha niyo po ibig sabihin? Dapat, kamusta na yung faith ko? Hindi laging kamusta na yung faith ko. Pag kinamusta po natin yung faith po natin sa Panginoon, ito ba ay maipapasa natin? Yung klase ng faith doon sa mga taong nasa paligid po sa atin, especially yung mga mahal po natin sa buhay. Dapat ganun po yung ating pag-iisip, mga kapatid. So, tapos na po tayo, dito na po tayo sa final point. Yan, excited na po yung iba. Sabi po dito, sa ating final point, mga kapatid, basahin po natin sabay-sabay. Ano po yung ating last point? A resident faith. Paano po ito, mga kapatid? Kung babasahin po natin yung verse, kung saan pinulot po natin yung 4 na R na ating pong pinag-uusapan. Yung una po, sabi po doon sa verse, no, I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and your mother Eunice, and I am persuaded now live in you as well. Yun po yung sinabi po ni Apostol Pablo. Doon po tayo sa last point na I am persuaded now, yung pananampalatayang ito ay nasa sa iyo rin, sabi ni Apostol Pablo sa kanyang statement. Sabi niya, ako'y naniniwalang ito'y taglay din ng batang ito, si Timothy. Dito po sa talatang ito, mga kapatid, makukumpirma po natin yung sinasabi ni Apostol Paul na klase ng pananampalataya na hindi lang daw po nakikita kay Timothy, ito po ay talagang natural na napansin niya sa buong pamilya ni Timothy. Mula sa lola, no? Alam ko po, sa first missionary journey po ni Apostle Paul, doon po niya na-meet, no? Sa Book of Acts, no? Yung kanyang lola at yung ina ni Timothy. At sa second missionary journey, doon po niya nakasama si Timothy. No? So, yun po yung context po noon, yung salitang, yung word na naninirahan o live, o sa ibang English term ay dwell, ibig sabihin po, ang faith daw po ay hindi po panglabas lang, kundi kusa pong nakikita sa kaibuturan ng personalidad ni Timothy. At ito po ang malaking katotohanan, kaya ito po ay naisulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy verse 5 na ito. Chapter 1 verse 5. Sa ating pong pagpapatuloy, mga kapatid, last point na po ito, konting tiyaga lang po, no? Ito po yung makitang katotohanan na ang pananampalataya daw po ay kailangang personal. So, papaliwanag po rito, gamitin po natin yung verse sa Galatians chapter 2 verse 20. Sabi po ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Galacia ay ganito, mga kapatid. Galatians chapter 2 verse 20.
Yan, ang buhay daw po na ikinabubuhay ko ngayon ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos. Ano po ang ibig sabihin? Listen po mga kapatid, hindi pwedeng hiram lang ang faith according po kay Apostle Paul. Hindi po pwedeng faith ng magulang ang gagamitin mo. Kailangan daw po may sariling pagtitiwala ang isang naging mananampalataya kay Jesus, naging mananampalataya sa Diyos, yung kanyang personal encounter, yung kanyang personal experience sa Panginoon, ay kaya niyang ihayag. Kasi siya mismo mga kapatid, naranasan niya yung kadakilaan, kabutihan, at pagmamahal po ng ating Panginoong Yesus. At sa pagpapatuloy po, sabi po dito, kailangan daw po yung impluensya na kagaya po ng ginawa ni Luis at ni Eunice kay Timothy, pwede po natin gawin yan sa loob ng ating tahanan. Yung kanyang lola, si Luis at Eunice, ang ginawa po nila ay ganito, no? Hindi po sila ang naniniwala para kay Timothy. Okay? Sa halip, ano po ang ginawa po nila? Sinunod po nila yung mandatory. Ano po yung nabasa po nila sa Deuteronomy chapter 6, verses 6 and 7. Ano po yung ginawa po nila na sinunod po nila doon? At basahin niyo pa po hanggang 9, maganda po yung sinasabi doon. Hindi na po tayo magbubulat ng Bible. Ito na lang po yung punto ni Apostol Pablo. Ano po yung makikita po natin? Sila po ay ano daw po? Nagturo, naging modelo, at naghanda ng puso. Pero po, hinayaan po nila si Timothy mismo po, ang ano po, kusang tumugon. Kusang magkaroon po ng pananampalataya. At yung pananampalataya na yan, na sinasabi po ni Apostle Paul, talagang nag-continue sa buhay po ni Timothy. Amen po? Isang napakagandang binibigay po ng Panginoon na illustration sa sulat po ni Apostle Paul na kung bibigyan po natin ng mahalagang lundo, mga kapatid, mga magulang, makikita natin dito yung dalawang katotohanan. Ano po yun? Yung impluensya, yung ating human responsibility. Mga kapatid, ano po? May role po tayo, amen, bilang mga magulang. May role po tayo bilang mga magulang na ano po? Magturo, una. Ano po? Mag-guide sa ating mga anak. At panghuli po, maging kanilang mga modelo. Amen po ba? At pangalawa po, yung conversion naman po. Excuse me po. At yung conversion naman po, alam naman po natin, tayo ang nagtanim, Diyos ang nagpapatubo. Diyos na po ang bahala, magtrabaho po doon. Ano po ibig sabihin? Hindi natin kailangan pilitin ang faith sa isang tao. Tama po? Pero pwede po natin itong i-point at i-cultivate. Tama po ba? Ulitin ko po, hindi po natin pwedeng ipilitin yung faith sa isang tao. Kasi meron po tayong free will. Pero as mga parent, mga magulang, mga kapatid, pwede po natin i-cultivate yung ating mga anak. At sana po, yan po yung ating gawin sa loob po ng pamilya kung hindi pa po natin nagagawa ito. Amen po ba? At ito po yung ating challenge, mga kapatid. Yan, Happy Mother's Day. Sa isang verse na ito, ano po ba yung natutunan po natin? Hello? Ayun, sumasagot sila. Para na ako nasa libis. Sabi po rito, yung 4 na R po, no? Na makikita po natin sa iisang verse na ating binasa, na hinimay-himay po natin, ano po yung makikita po natin? Yung blueprint ng isang godly legacy. Amen? Na sino po ang author? Ang Panginoon. Amen? Ano po yun? Yung pananampalataya, a recognized faith. Pangalawa po, a real faith, yung totoo at hindi po pakitang tao, sabi po rito. A reproduced faith, yung pangatlo, naninirahan daw po sa puso. At yung huli po, a resident faith. Yung nananatili
no? At pwedeng maipasa sa susunod na henerasyon. So ngayon pong mga Mother's Day, tapos na po ako mga kapatid. Purihin po yung Panginoon, pakinggan nyo na lang po ito. Gusto ko pong matapos po ako doon sa isang kwento na hinukay ko pa po. Na ito po, laging totoo ito sa isang, lalo na po sa isang pamilyang Kristiyano. No? Pero ang tanong po, muna mga kapatid, ang pinakamahalagang pamana ng isang ina ay ano po ba? According po kay Apostle Paul, hindi lang po kayamanan at achievement. Amen po? Kundi, ang dapat po ipamana po natin sa ating mga mahal sa buhay, lalo na po sa ating mga kabataan, ay yung tapat at yung ating tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. Amen po? Yung faith daw po na nakikita sa atin muna. At maaari po, later on, maipapasa po natin sa iba. Sa ayaw at sa gusto natin, lalo na kung hinihiling natin sa Panginoon, especially kung meron tayong matitigas ang ulong mga anak, hindi mawawala sa pamilya yan, ano lang gagawin natin? Kagalitan sila? Hindi, minsan pag kinakagalitan mo yung bata, lalong nagre-rebelde. Ang maganda po, mas ipanalangin po natin dala sa Panginoon. Amen po. Kaya ito po sa istorya, meron pong nanay po dito na wala siyang ginawa kundi mag-pray. At na-observe po ito nung kanyang isang anak na merong katigasan ng ulo. Pero yung batang ito, mga kapatid, ay lumaki din po sa Sunday school. Kagaya po ng mga batang nandito. Kaya warning po, maaring kahit lumaki sila sa Sunday school, no, ay matangay pa rin po sila ng mundong ito. Ang sabi po ng nanay, ito ang panalangin niya, Lord, sabi niya, ingatan mo po ang aking mga anak. Ilapit mo po siya sa iyo. Sabi po doon sa kanyang panalangin. At gawin mo pong totoo yung kanilang mga pananampalataya. Ganun po lagi ang naririnig ng batang ito. At mula pagkabata niya, bit-bit din siya ng nanay niya sa Sunday school. Nakalakihan niya, ibig sabihin, alam niya ang Bible, alam niya ang mga Bible character. Marami siyang alam tungkol sa gawain sa loob ng simbahan. But dumating po yung araw na ang batang ito ay dumating po sa kanyang teenage life, na kung saan ay ang mga kabataan, totoo naman, mga Dora, ano ba yung Dora? The Explorer, tama, mga pababae man yan o lalaki, at minsan po natatangay po sila ng mundong ito. Sabi ko nga po, hindi po natin sila dapat kagalitan, kundi lalo po tayong magtiwala sa gagawin ng Panginoon. Pray lang po tayo mga kapatid, ipanalangin po natin sila. Kasi po ang nangyari po sa batang ito later on, nung sa kasukdulan po nung kanyang paglayo sa Panginoon, hindi po siya iniwan ng Panginoon. Sa gitna po ng kanyang brokenness, mga kapatid, kinatagpo pa rin po siya ng Panginoon. At yung batang ito ay nagsisi at naalala niya po yung faith ng kanyang ina. At sa huli, humingi siya ng tawad sa Diyos at alam niyang pinatawad siya ng Diyos. At hiniling niya, Panginoon, yung faith ng aking ina o yung faith ng aking mga magulang, gawin mo rin pong faith ko simula ngayon. At yung batang ito po, pastor na po siya ngayon. Yun po, yung aking kwento. Sana po na bless po kayo ng ating pong mensahe sa umagang ito. At salamat po sa ating mga bisita. Salamat po sa ating mga naging translator. Purihin po ang Diyos sa buhay po ninyo. No? Hamong tanong na lang po. O, kanino mo ba ipapasa ang faith mo ngayon? Hello? Yun po yung hamon. Kanino mo ipapasa yung faith mo ngayon? O, sagutin nyo lang po. Ikaw na lang po at ang Diyos nakakaalam. Amen po ba? Tayo po ito yung lahat. Tayo po ay magwakas sa panalangin. Let us pray. Sadali po tayong yumuko at pumikit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa buhay ng bawat ina na iyo pong ipinagkaloob sa iglesyang ito. Salamat din po sa kanilang walang sawang pagmamahal sa amin, pag-aaruga, panalangin, at yung mga tahimik po nilang sakripisyo, Panginoon, sa loob po ng aming pamilya. Salamat po sa kanilang faith na patuloy po na nagbibigay ng inspirasyon sa aming pamilya. Ang aming pong dalangin, dakilang Diyos, ay palakasin mo po sila at sa bawat pagod po na ay yakapin niyo po sila, Panginoon. Sa bawat sakripisyo po nila, Panginoon, ay punuin niyo po ng pag-asa
at kagalakan po yung kanilang mga puso. At ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong pinagkakatiwala sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay ng amin pong mga mahal na ina. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.